Tahimik lang na naglalakad si Jordan papunta sa isang sikat at mamahaling restaurant sa city. Suot niya ang lumang t-shirt, medyo kupas, simpleng shorts at rubber shoes na may gasgas sa gilid. Sa unang tingin, aakalain mong galing lang sa palaruan o naglalakad-lakad sa mall. Walang kahit anong bakas na siya ang nag-iisang anak ng isa sa pinakamayamang negosyante sa buong bansa. Pero hindi importanteng malaman iyon. Hindi pa ngayon. Pumasok si Jordan sa restaurant. Pagbukas pa lang ng pinto, sabay-sabay na bumungad ang malamig na aircon at ang tingin ng mga tao. Yung tipong tingin na parang sinasabi, sino tong batang to at bakit nandito? Tahimik lang si Jordan. Hindi siya sanay sa mga sosyal na lugar. Pero gusto niya talagang tikman ang sikat na chocolate lava cake na trending online. Kaya kahit kinakabahan, naglakad siya papasok. Sa counter, lumapit ang waiter. "Oh, sir, kid, may kasama ka bang adult?" Umiling lang si Jordan. "Ako lang po, order lang sana." Bago pa makasagot ang waiter, biglang lumapit si Ian, ang manager. Kita agad sa mukha niya ang pagkamataas at pagmatapobre. "Hoy boy," malamig nitong sabi. "Hindi ito fast food chain. Pangmayaman dito. Hindi bagay ang suot mo dito." Tumingin si Jordan sa sahig. "May pambayad po ako." Nagtaas ng kilay si Ian. "Ganon? Pakita mo." Binuksan ni Jordan ang maliit niyang coin purse. Konti lang ang kita. Hindi kasi siya mahilig magdala ng pera. Pero sa totoo lang, isang tawag lang niya, pwede niyang bilhin ang buong building kung gusto niya. Tumawa ang ilang customer sa paligid nang makita ang coin purse. "Ay Diyos ko," bulong ng babae. "Bakit pinapapasok yan? Baka manghingi lang ng pagkain," sabi nito. Hindi pa rin nagsalita si Jordan. Tahimik lang. Pero nakikita ang bagyang panginginig ng labi niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. "Alam mo kid," seryosong sabi ni Ian, "lumabas ka na. Hindi ka bagay dito. Hindi ka pwedeng mag-stay. Nasisirang ambience." Pinilit ngumiti ni Jordan. "Hindi naman po ako magtatagal. O-order lang po sana ako." Pero inilagay ni Ian ang kamay sa balikat niya at marasyang itinulak palayo sa counter. "Out! Hindi ka customer material. Baka dito ka pa mag-viral at sabihin nagpapapasok kami ng kung sino-sino. Lumabas ka!" At doon, inabot ni Jordan ang pinakamasakit na bahagi. Sa harap ng maraming tao, tinaboy siyang parang walang halaga. Tahimik lang siyang lumakad palabas ng restaurant. Sa likod niya, may mga kumukuhang customer ng video. Natatawa at sinasabing, "Ano ba yan? Pinalayas na bata. Sana hindi bumalik. Nakakahiya." Hindi naman kumibo si Jordan. Pero habang naglalakad palabas, napansin ng lahat na medyo namumulang mata niya. Hindi siya umiiyak, pero halatang pigil na pigil siya. Pagdating niya sa labas ng restaurant, huminga siya ng malalim. Hindi galit, hindi rin inis. Mas nalulungkot siya dahil sa pagtrato ng tao base lang sa suot niya. Mga ilang segundo pa lang siyang nakatayo sa sidewalk nang biglang may sumipol na tunog. Malakas, malinis at nakakapagpatigil ng lahat ng dumadaan. Isang pulang Ferrari ang biglang huminto sa harap mismo ng restaurant. Ang makina nito ay parang kulog na gumulong sa lupa. Ang pintuan ay nag-slide pataas at lahat ng tao, ang mga waiter, ang customer sa loob, pati si Ian, ay napalingon. Mga daan-daan ang reaksyon ng mga tao. "Ay, may Ferrari! Sino may-ari nito? Grabe, ibang level yan!" sabi ng mga customer. Pero ang sumunod na nangyari, ang tunay na nagpabagsak ng panga ng lahat. Bumaba mula sa kotse ang isang lalaking naka-black polo. Nakasanis, mukhang bodyguard. Diretsyong lakad,
walang pag-aalinlangan at tumigil sa harap ni Jordan. "Sir Jordan," magalang nitong sabi, "your father sent me. He said you might need a ride." Lahat ng tao tumigil, parang na-freeze. Si Jordan, anak pala ng bilyonaryo. Imposible, sabi ng itsura ng iba. Pero bago pa makareact ang mga tao, bumaba pa ang isa pang lalaki mula sa passenger seat. Suot nito ang relo na siguradong mas mahal pa sa buong buwan nakita ng restaurant. Tinanggal niya ang shades at ngumiti kay Jordan. "You okay, young master?" Tanong nito kay Jordan na parang kaibigan. Tumango naman si Jordan. "Okay lang naman po." Sa loob ng restaurant, parang nawala ang kulay na mukha ni Ian. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Sino ka ba talaga?" Tanong ni Ian na nanginginig. Tumingala naman si Jordan. Hindi mayabang, hindi nagyayabang. Simpleng totoo lang. "Jordan Manuel Reyes," maganyang sagot. "Anak ni Marco Reyes." At doon nagingay ang buong lugar. Yung may-ari ng Reyes Global Corporation, isa sa top 10 richest men in Asia. Ay, grabe! Si Ian napahiya, sabi ng waiter. Pero si Jordan tumayo lang ng tahimik. Hindi lumingon sa mga tumawa sa kanya kanina. Hindi nagyabang at hindi din naggambog. Ang bodyguard na nagbukas ng pinto ng Ferrari para sa kanya. Pero bago siya sumakay, may isang tanong siyang binitawan. Hindi para manakot, kundi para magpatama. "Sir," sabi ni Jordan kay Ian, "bakit po ang dali mong mangusga? Suot ko lang tiningnan mo, hindi yung pagkatao ko." Hindi makasagot si Ian. Nangangatog ang kanyang tuhod. Maya-maya pa'y sumakay si Jordan sa Ferrari. At sa sandaling umandar ang kotse, ang dating tinatawanan na bata ay biglang naging sentro ng paghanga, pagsisisi at sobra-sobrang pagkagulat. At doon magsisimula ang pinakamalaking pagbabago sa restaurant at sa buhay ng manager na si Ian. Pag-alis ng Ferrari, para bang nahati ang mundo sa dalawang grupo. Ang mga taong hindi makapaniwala sa nakita. At si Ian na parang unti-unting nawawala ang kaluluwa sa kaba at tiyak. Pabalik-balik ang eksena sa isip niya. Kung paano niya tinaboy si Jordan. Kung paano siya tumawa sa coin purse nito. At kung paano niya pinahiya ang batang akala niya'y walang-wala. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kaya nakatulala lang siya sa pinto. Parang hinihintay ang susunod na mangyayari. Hindi niya alam, mas malala pa pala. Makalipas ang 20 minuto, huminto ulit ang ingay sa restaurant. Lahat ng tao biglang natahimik. Yung tipong parang may principal na dumating sa classroom. Mula sa labas, sunod-sunod na dumating ang 3 black SUVs. Sunod ang isang white Rolls Royce. At sa ulihan, muling sumulpot ang pulang Ferrari na sinakyan ni Jordan. Para bang convoy ng presidente. Napayuko si Ian. Diyos ko, ano to? Nagbukas ang pinto ng Rolls Royce. Bumaba ang isang lalaking nasa late 40s. Nakaitim na suit, simple pero sobrang linis at andun ang aura na kapag tumingin ka, parang napapahiya ka agad. Si Marco Reyes, ang ama ni Jordan, isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Sa loob ng restaurant, walang humihinga ng malalim. Lahat halos nakatayo, lahat nakatanga. At nang bumukas ang pinto ng Ferrari, bumaba si Jordan. Tahimik, walang galit. Pero kita sa lakad niya na hindi na tulad kanina. Hindi na siya yung batang tinaboy. Siya na ngayon ang anak ng nagmamay-ari halos ng kalahati ng business district. Dad? Mahina niyang bati. Ngumiti si Marco at tinawakan sa balikat si Jordan. Let's take a look. Sabay silang pumasok. Pagpasok pa lang nila, nagmadaling lumapit si Ian. Nanginginig, literal. Sir,
Sir Marco, hindi ko po alam. Tumigil sa paglalakad si Marco. Tumingin kay Ian. Isang tingin lang at parang gusto nang matunaw ni Ian. Manager ka dito? Tanong ni Marco. Diretso, walang emosyon. Opo sir. Hinawakan ni Marco ang balikat ni Jordan. This is my son. Tinaboy mo. Nanginginig ang labi ni Ian. Sir, akala ko lang po. Hindi ko alam. Hindi ko nakilala. Napahinto si Marco. So, kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya papapasokin, hindi mo siya irerespeto? Humina ang boses ni Ian. Hindi po. Hindi naman po sa ganun. Pero bigla siyang pinutol ni Jordan. Tahimik lang, pero diretso. Sir Ian, sabi ni Jordan. Alam mo po yung pinaka nakakasama ng loob? Hindi dahil tinaboy mo ako. Sanay naman ako sa simpleng tingin ng tao. Ang masakit, lahat tumawa. Napatingin si Ian sa sahig. Hindi niya maitaas ang ulo. Naglakad pabalik si Jordan sa eksaktong lugar kung saan siya tinulak at tumingin sa paligid. Dito po ako nakatayo, sabi niya. Dito mo ako sinabi na hindi ako bagay dito. Napatahimik ang buong restaurant. Kahit kutsara, walang gumagalaw. Lumakad si Marco palapit kay Ian. Kung hindi dumating ang kotse ng anak ko, mananatili kayong ganun? Mananatili kang mapangusga? Sir? Sabi ni Ian. Sorry po. Hindi na mauulit. Please sir. Pero hindi pa tapos si Marco. Tinawag niya ang head security. Dalhin mo yung file. Utos ni Marco. Inabot ng security ang isang folder kay Marco. Binuksan niya ito at nilapag sa mesa. May laman itong complaint reports, customer na naka-experience ng pangmamata, discrimination at pangtataray ni Ian. Lahat ngayon ng mata ay nasa kanya. Kaya pala, sabi ni Marco, matagal na palang may problema rito. Hindi makapagsalita si Ian. Tuloy-tuloy lang ang luha. Pero dagdag pa ni Marco, hindi ako narito para magpatanggal agad. Hindi ako ganong tao. Si Jordan na magdidesisyon. Nagulat naman si Jordan sa sabi ni Marco. Ako po, Dad? Tumango naman si Marco. Ikaw ang inapi. Hindi ako. Kaya ikaw anak ang magdidesisyon. Naglakad si Jordan palapit kay Ian. Tinitingnan niya ito ng diretso pero hindi galit. Mas parang nalulungkot. Sir Ian? Sabi ni Jordan. Hindi ko po hihilingin na tanggalin kayo. Hindi ko po kaya manakit ng tao ng ganon. Pero may isang hiling lang po ako. Tumawid ang tayo ni Ian. Ano po yun, Sir Jordan? Kailangan niyo po ako makausap bilang tao. Hindi bilang anak ng bilyonaryo. Hindi bilang VIP. Bilang batang kumakain. Bilang customer. At bilang tao. Naiyak si Ian sa sinabi niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may batang nagturo sa kanya ng lesson na hindi niya natutunan sa buong buhay niya. Pasensya ka na, Jordan. Sabi ni Ian, halatang sinsiro. Hindi ko na ulitin. Mali ako. Maling-mali ako sa inasal ko. Pasensya ka na. Ngumiti naman si Jordan. Okay na po yun. Basta po trato nyo pantay-pantay lahat. Ganun lang po. Tumango naman si Marco. Good. Now Ian, you're on probation for 60 days. Isa pang report ng discrimination. Tanggal ka kaagad. Sabi ni Marco. Opo sir. Salamat po. Maraming salamat po. At doon, nagsilabasan ang buntong hininga ng staff. Parang gumaan ang buong lugar. Pero hindi pa tapos ang chapter. Humarap si Marco sa buong restaurant. Starting today, sabi niya,
Lahat ng batang papasok dito, kahit nakasando, kahit nakatsinelas, pre-dessert, lahat pantay, lahat welcome, walang huwasgahan. Nagpalakpakan ng ilang customers. Yung iba, napahiya sa sarili nilang ginawa kanina. Si Jordan, ngumiti lang siya. Hindi dahil sa pre-dessert, kundi dahil may nabago siya. Habang lumalakad sila palabas, narinig ni Jordan ang mga bulungan. Yung batang tinaboy, anak pala ng may-ari ng halos kalahating city. Grabe, buti hindi sila nagalit. Ang bait ng bata, sabi ng ilang customer. Pero hindi na niya yon inintindi. Mas masaya siya sa simpleng bagay na hindi na mauulit sa ibang bata ang nangyari sa kanya. Pagsakay niya ulit sa Ferrari, tumingin siya sa restaurant at sinabi niya sa kanyang sarili, sa susunod na balik ko, ibang restaurant na to. Aniya. Lumipas ang 2 linggo mula nang itaboy si Jordan at bumalik siya kasama ang ama niya. Sa 2 linggong iyon, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa buong restaurant. Dating mayayabang ang mga staff. Ngayon, nakangiti, magalang at mabilis kumilos. Dating hindi pinapansin ng mga simpleng customer. Ngayon, binibigyan ng tubig. Tinatanong kung okay ang pagkain. At binibigyan ng pre-dessert ang mga bata. Gaya ng sinabi ni Marco. At si Ian, iba siya ngayon. Mas maaga siyang pumasok. Mas maaga pang nagsasara. Lahat ng report niya ay maayos. Lahat ng staff kinakausap niya ng may respeto. Hindi dahil natatakot siya kay Marco, kundi dahil gusto niyang patunayang kaya siyang magbago. Tuwing break time niya, hindi siya nagko-coffee. Ang ginagawa niya, pinapanood niya ng paulit-ulit ang CCTV footage kung saan niya tinaboy si Jordan. Hindi dahil gusto niyang ma-stress, kundi para paalalahanan ng sarili na hindi na dapat maulit iyon. Isang tanghali, biglang nakatanggap si Ian ng mensahe sa telepono. Papunta si Jordan ngayong hapon. Prepare. Nanginig ang kamay ni Ian. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Pero isa lang ang sigurado. Handa na siya. Maya-maya pa, tinawag niyang staff. Tandaan nyo, walang VIP. Lahat pantay. Pero siguraduhin ninyong maayos ang service. Ayokong may mapahiya dito. Tumango ang lahat. At doon, nagsimula ang paghahanda. Bandang 3:00 ng hapon, huminto sa harap ng restaurant ang isang puting van. Hindi Ferrari, hindi Rolls Royce. Simpleng sasakyan lang. Walang engrandeng dating. Pero nang bumukas ang pinto, bumungad si Jordan. Nakasuot ng simpleng hoodie, shorts at sneakers. Ganon pa rin. Hindi nagpapasikat. Kasama niyan 2 bodyguards pero hindi nakasuot ng intimidating uniform. Casual lang din para hindi makadagdag ng tensyon. Pagpasok ni Jordan, agad siyang sinalubong ni Ian. Hindi nangungunot ang noo. Hindi mayabang, seryosong magalang. Good afternoon, Jordan. Sabi ni Ian. Welcome back. Tiningnan siya ni Jordan. Tiningnan niya kung sincero ba. Nakita niyang hindi ito umaarte. Nakangiti ang manager, hindi pilit, hindi mayabang. Good afternoon din po. Sagot ni Jordan. Kamusta po kayo? Mas mabuti ngayon. Sagot ni Ian. Salamat sa second chance. Tumango naman si Jordan. Dito po ako uupo. Mabilis na lumapit ang waiter at inilapag ang menu. Pero hindi tumitingin si Jordan sa menu. Nakatingin siya sa paligid. Napansin niya ang bagong signage. Welcome, everyone. All guests are equal. Dahil doon ay napangiti siya. Sir, sabi ng waiter. May gusto po ba kayong dessert? Free po para sa lahat ng bata. Wow! Sabi ni Jordan. Sinunod niyo po yung sinabi ni Dad.
Tumango naman si Ian. Proud pero mainhin. Hindi dahil sinabi ng tatay mo, kundi dahil na-realize naming tama naman ang lahat ng sinabi ng tatay mo. Umorder si Jordan ng chocolate lava cake. Yung dahilan bakit siya pumunta dito noong tinaboy siya. Habang iniintay niya ang order, lumapit ang isang batang lalaki. Halos kasing edad niya. May maliit na kapatid na babae. Mukhang galing lang sa playground. Kuya, sabi ng mas bata. Pre pala dessert dito? Totoo? Tumango naman si Jordan. Oo, kahit sino, kahit naka-shorts ka lang, libre. Ngumiti naman ang bata. Buti na lang, dati kasi tinatawanan namin itong lugar. Akala namin masungit. Narinig iyon ni Ian, pero hindi siya nagalit. Tinanggap niya iyon bilang katotohanan na kailangan niyang harapin. Maya-maya pa'y dumating ang dessert. Mas maganda ngayon, mas maayos ang plating, mas mukhang may effort. Thank you, sabi ni Jordan. Inamoy niya muna ang dessert. Amoy tsokolate, mainit, makapal. Matagal niya itong gustong tikman. At ngayon, sa wakas, natikman niya ng walang kahalo-halong sakit o hiya. Habang kumakain, lumapit si Ian. Jordan, mahina nitong sabi. Pwede ba akong humingi ng 2 minuto? Tumigil si Jordan sa pagkain niya. Tungkol saan po? Tungkol sa ginawa ko. Gusto ko magpaliwanag at tumingi ng tawad ng personal. Nagkatinginan ng mga staff. Tumahimik ang lugar. Tumango naman si Jordan. Sige po, wala naman pong problema. Umupo si Ian sa harap niya pero hindi lantad. Nakalayo ng kaunti bilang paggalang. Alam ko, panimula ni Ian. Hindi sapat ang sorry, pero gusto kong malaman mo. Binago mo ako. Napatingin si Jordan sa kanya. Hindi ko na-realize, dugtong ni Ian. Na kaya pala akong tumingin sa tao base lang sa suot. Hindi ko napansin na nagiging unfair ako. Pero nung araw na tinaboy kita, napagtanto ko lahat na mali pala talagang ginawa ko. Tumango naman si Jordan. Kaya ngayon, pagpapatuloy ni Ian. Ito ang promise ko. Kahit sinong bata, kahit sinong tao, hindi ko nahayaang mapahiya. Hindi ko nahayaan na maranasan nilang sakit na napasakan mo noon. Tahimik lang si Jordan, pero halatang touch. Sir Ian, sabi ni Jordan. Lahat naman po nagkakamali, pero hindi lahat nagbabago. Kaya saludo po ako sa inyo. Napahinto si Ian. Hindi niya inaasahan iyon. Salamat Jordan. Aniya. At sa unang pagkakataon, ngumiti silang dalawa. Hindi bilang manager at anak ng bilyonaryo, kundi bilang 2 taong parehong may natutunang mahalaga sa buhay. Maya-maya, dumating si Marco. Hindi siya dumating na mayabang. Dumating siya bilang tatay, hindi bilang bilyonaryo. Lumapit siya sa mesa ni Jordan. How's the dessert, son? Mas masarap ngayon, sagot ni Jordan. Mas magaan. Tumango naman si Marco. Good. Ian? Sir Marco? Sagot ni Ian. Maraming salamat po sa second chance. Tumango si Marco. Make it worth it. Gagawin ko po. At doon, natapos ang tensyon. Hindi sa galit, kundi sa pag-unawa. Bago umalis si Jordan, nag-iwan siya ng isang bagay sa mesa. Isang simpleng note na ginuwitan niya ng ballpen. People deserve respect. Kahit simple ang suot. Jordan. Nakita yun ni Ian at napangiti. Isang batang 10 taong gulang ang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang lesson sa buhay. At simula noon, hindi na naging ordinaryong restaurant ang lugar na iyon. Naging simbolo ito ng pagbabago. Naging simbolo ng pantay na pagtrato. Naging simbolo ng pagkakataong hindi nabibili ng pera,
kundi pinapatunayan ng puso. At ang batang minsang tinawanan, ngayon, siyang dahilan kung bakit nadiskubre ng buong restaurant ang tunay na ibig sabihin ng paggalang. Lumipas ang halos isang buwan. Ang restaurant na dating kilalang pangmayaman lang, ngayon ay puno araw-araw. Hindi dahil sa presyo, hindi dahil sa sosyal na ambience, kundi dahil sa kwento. Kumalat ang balita sa social media tungkol sa batang tinaboy pero anak pala ng bilyonaryo. At dahil sa kanya, nagbago ang restaurant. Pero kahit kumalat iyon, walang pumilit magpamedya. Natural, hindi scripted, hindi pilit. At ang pinaka nagbago, si Ian. Ngayong araw, may announcement siyang gagawin sa staff. Tahimik ang lahat, habang hawak niya ang mikropono. Alam nyo, panimula ni Ian. Minsan, isang bata makakapagturo ng bagay na hindi na kayang ituro ng matatanda. Nagkatinginan ng staff. At sa inyo, promise ko to, wala nang customer na aalis dito na umiiyak o napahiya. Nagpalakpakan ang lahat. Kita ang respeto nila. Hindi dahil manager siya, kundi dahil mabuti na siyang tao ngayon. Pagkatapos ng meeting, lumapit ang assistant manager. Sir Ian, may reservation po ngayon. Nakapangalan po kay Jordan Reyes. Napatigil si Ian. Malalim ang hinga. Parang biglang bumalik sa isip niya ang unang araw. Prepare everything, sabi niya. Pero tandaan, no special treatment, equal treatment. Ngumiti ang assistant. Siyempre sir, aniya. Samantala sa kabilang banda naman, 5:00, dumating ang isang itim na SUV. Simple lang, walang convoy. Bumaba si Jordan mula doon. Mas tumangkad na ng kaunti. Mas matured tingnan, pero ganun pa rin ang simpleng suot. Hoodie, shorts, sneakers, walang tatak na mamahalin. Pagpasok niya, ngumiti ang staff. Good evening Jordan, welcome back. Tumango naman siya. Napansin niyang sincere ang tono. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil normal siyang tinatrato. Lumapit naman si Ian. Jordan, bati niya. Salamat sa pagbalik mo. Sir Ian, sagot ni Jordan. Gusto ko po talaga makita ulit. Inaabangan ka namin. Sagot ni Ian pero humble. Kamusta ka? Ayos naman po. Sagot ni Jordan. Gusto ko lang makita kung kamusta na dito. Tumawa naman si Ian. Mas mabuti, mas maayos, at malaking bahagi nun, ikaw. Umupo si Jordan sa dating mesa kung saan siya unang tinaboy. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Nung una, bakit hindi siya pinapasok? Ngayon, bakit tinatrato siya ng may respeto? At dito niya naisip ang isang bagay. Gaano karami pang bata ang natulungan dahil sa pagbabago. Marami sigurong nakaranas noon ng diskriminasyon. Pero ngayon, wala na. Lumapit ang waiter, dala ang menu. Sir Jordan, same order po ba? Chocolate lava cake? Napangiti naman siya. Yes po. Ani Jordan. Habang iniintay niya ang dessert, may dumating na mag-ina. Mukhang galing trabaho at school. Halatang kapos sa pera pero gusto lamang kumain ng maayos. Tinawag sila ng waiter, ngiting totoo. Good evening po. Welcome po. Umiling naman ang mama. Paano po ang minimum order? Wala po kasi kaming pangmarami. Ngumiti naman ang waiter. No minimum ma'am, pantay lahat dito. Halos maiyak ang mama sa tuwa. Napangiti si Jordan. Tahimik lang. Ito palang epekto ng isang maling ginawa na itinama. Paraming tao ang natutulungan. Maya-maya pa'y dumating ang dessert niya. Mas maganda kaysa dati. Hindi dahil sosyal, kundi dahil may malasakit kung paano ginawa. Habang kumakain,
Lumapit si Ian. "Jordan?" sabi niya. "May gusto lang akong itanong." Ano po yun?" "Kahit tumanda ka na ng todo, kahit maging CEO ka man, sana bumalik ka pa rin dito minsan. Dahil ikaw ang dahilan, bakit naging ganito ang lugar na to?" Napangiti si Jordan. "Babalik po ako. Hindi ko naman po kailangan ng masosyal na lugar. Basta may respeto, masaya na ako." Tumango si Ian. "At dahil sa'yo, mas naging mabuti rin ako bilang tao." Nagkamay sila, hindi bilang manager at VIP, kundi bilang dalawang taong nagkita muli sa tamang panahon. Maya-maya pa, dumating si Marco, ang ama ni Jordan, matapos ang ilang minuto. Hindi niya inagawang spotlight. Tahimik lang siyang umupo sa tabi ng anak niya. "How is it, anak?" tanong ni Marco. "Dad, ibang-iba na po dito. Mas magaan, mas masarap kumain kasi walang humuhusga na." Ngumiti naman si Marco. "Good. At paano si Ian?" "Mas mabuti po. Nagbago po talaga, Dad." Tumango si Marco, proud. "Alam mo anak, hindi lahat ng tao binibigyan ng chance na makapagpabago ng iba. Pero nagawa mo, hindi dahil mayaman ka, kundi dahil pinili mong maging mabuti." Napatingin si Jordan sa waiter na tumutulong sa batang may dalang school bag. Patingin sa staff na nagtatanggal ng suot niyang masikip na coat para hindi siya mahirapan. At sa mama na kumakain mag-isa na binigyan ng libreng sabaw. Napangati si Jordan at tumingin sa ama niya. "Dad, hindi ko naman po ginusto na magbago sila dahil sa pera natin. Gusto ko lang, huwag nilang gawin sa iba yung ginawa nila sa akin noon." "That's why you're different," sagot ni Marco. "And that's why I'm proud of you, son." Pagkatapos kumain, tumayo si Jordan. Lumapit siya sa counter kung saan nakatayo si Ian. "Ingat po kayo lagi, Sir Ian," sabi niya. "Marami pa po kayong matutulungan." "Salamat, Jordan. At salamat sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin." Tumango si Jordan. Lumabas ng restaurant at tuminga ng malalim. Hindi na niya naramdaman ang bigat na nadama niya noong unang beses na pumunta siya. Ang naramdaman niya ngayon ay kapayapaan. Bago sila sumakay ng sasakyan, huminto si Jordan at tumingin muli sa restaurant. Hindi na iyon ang lugar kung saan siya pinahiya. Ito na ang lugar kung saan nagsimula ang pagbabago. Isang simpleng bata, simpleng suot, simpleng puso, pero malaking epekto. Habang papalayo ang SUV, ngumiti si Marco. "Anak, saan tayo susunod?" "Sa kahit saan po, Dad. Basta walang umuusga." At doon, sabay silang tumawa. Doon nagtapos ang kwento. Hindi sa galit, hindi sa ganti, hindi sa yabang, kundi sa pagbabago, pagrespeto at pag-angat ng pagkatao. Ang kwento ni Jordan at Ian ay malinaw na nagpapakita ng dalawang bagay. Una, kung gaano kalalim ang epekto ng panghusga base sa panlabas na anyo. At pangalawa, kung paano nagbabago ang tingin ng mundo kapag lumalabas ang katotohanan. Si Jordan, isang simpleng bata na hindi mahilig magpakitang yaman, ay naging biktima ng masakit na pagtrato dahil lamang sa suot niyang hindi pang mayaman. Sa society ngayon, madalas inuuna ng tao ang pagtingin ng brand, sa kinang at sa porma, imbis na sa ugali, respeto at pagkatao. Ngunit sa likod ng lahat, ipinakita ni Jordan na hindi mo kailangan magsalita para patunayan ang halaga mo. Dumarating ang oras na kusa itong makikita ng mga tao. Nang dumating ang pulang Ferrari para sunduin siya, doon ay napatunayan ng lahat na mali ang pagtrato nila sa bata. Ang mensahe nito, ang mayaman sa puso. Hindi kailangang magyabang at ang mayabang na walang puso, laging may pagsisising darating. Samantala,
Si Ian na naging magandang halimbawa ng isang tunay na kaibigan. Hindi niya inusgan si Jordan kahit hindi magandang suot nito. Sa panahon ngayon, bihira na ang taong tumitingin sa pagkatao kaysa sa panlabas. Ipinapakita ng kwento na ang tunay na yaman ay nasa kung paano ka magdala ng kabutihan at respeto sa kapwa. Hindi sa damit, hindi sa kotse, hindi sa pera. At sa uli, ang pinakamahalagang aral ay ito. Huwag manghusga. Huwag mang maliit. Huwag maging mapagmataas. Dahil hindi mo alam kung sino ang taong tinatabi mo, nilalait mo o minamaliit mo. Maaring sila ang magpaalala sa iyo na ang buhay ay umiikot at ang paggalang ay binibigay sa lahat, mayaman man o mahirap sa paningin ng mundo. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.